What's up mga kabiyahe? Welcome to my vlog. Panibagong araw ng kwentuhan at gala na naman tayo mga kabiyahe. At ito na rin ang pinakamasayang long ride na kasama ang buong family at syempre lalong-lalo na kasama ang service namin na si Enzo. Sobrang excited nga ako sa biyahe naming to kasi syempre isa to sa lugar na gusto kong mapuntahan dito sa Pilipinas. O di ba mababawasan na yung listahan sa bucket list natin? 11 PM nga pala sana kami aalis dito sa bahay. Pero sa sobrang dami pa nga naming ginawa, halos 12 o'clock na nga pala kami nakaalis ng bahay. Dumaretso nga rin pala ako sa gasoline station para magpa-full tank. I-share ko na nga lang sa inyo kung magkano nga ba yung nagastos namin papunta ng norte. Para syempre may idea kayo mga kabiyahe. Pina-check ko na nga rin diretso yung tire pressure namin. Para na rin swabing-swabe ang biyahe namin. Ang kagandahan nga ng long ride namin to mga kabiyahe ay bagong PMS lang si Enzo. Kaya makakasure talaga kaming smooth ang long ride na to. Almost 8 hours nga pala ang biyahe papuntang Ilocos Norte. Ang una nga pala namin pupuntahan ay yung transient namin na matatagpuan dito lang sa Lawag. Nakapag-advance booking na nga pala ako dun sa transient na tutuluyan namin. O di ba sobrang advance lang talaga. Kaya i-reveal ko rin sa inyo ang itsura at kung magkano lang namin nakuha ang overnight stay namin kasi sigurado mapapawaw din talaga kayo sa presyo. After almost 5 hours nga na pagbabiyahe, dumating na nga pala kami dito sa Ilocos Sur. At nag-stop over lang talaga kami dito para sa picture taking. Hindi na nga pala kami nag-stop over sa mga expressway. At dinare-diretso ko na para mabilis So ang biyahe. guys, nandito na kami sa Ilocos Sur. Time check 4:50. So umalis kami sa bahay siguro around 12 o'clock midnight sakto. Tinuloy-tuloy ko na nga ang biyahe papuntang Ilocos Norte at inabutan na nga ako ng liwanag at ma-amaze ka na lang talaga sa itsura ng mga makikita mo. Ito talaga yung mga nakakamiss na scenery, yung sobrang layo sa traffic at ingay ng Metro Manila at syempre hindi mawawala yung masarap na simoy ng hangin. O diba nakakawala lang talaga ng stress. Sabayan pa ng sunrise, complete package na talaga. Alam nyo, isa pa sa pinakamaganda dito sa Ilocos ay yung kalsada nila. Talagang hindi ka ma-stress sa mga kalsada dito mga kabiyahe kasi dahil sa smooth ng kalsada nila, para ka na rin nasa expressway. Meron nga rin kami mga nadadaanan na kalsada na under renovation pero hindi naman nakakakos ng traffic kasi pinapalapad pa nila yung mga kalsada nila dito. O di ba nakakasana all na lang talaga. Hindi kagaya sa mga ibang lugar. Kahit sobrang ganda pa ng kalsada, sinisira na nila. Gaya ng pagsira ng buhay niya sa'yo. Pero syempre, biro lang. Dumating na nga pala kami dito sa next stopover namin. At ito ang arko ng Ilocos Norte. So hello mga kabiyahe, nandito na nga pala kami sa Ilocos Norte. Hey. O di ba mabilisang pictorial lang talaga? At dumaretso na nga kami papunta sa transient namin. Mukhang nag-e-enjoy pa nga si Kenzo. Sa mga nakikita niya sa labas, ginamitan nga rin kasi namin siya ng car seat niya para safety na safety din si Kenzo sa long ride namin to. Para kahit makatulog si Mrs., walang problema kasi nga secure yung mga baby natin. Kaya sa mga kabiyahe nating may infant at toddler dyan, try nyo na rin bumili ng baby car seat lalong-lalo na kung gagamitin nyo pang long ride para safety yung mga baby natin. At syempre para may peace of mind din kayo kapag matutulog kayo. After 8 hours of biyahe nga namin from Manila ay nakarating na kami dito sa Lawag. Dito na rin matatagpuan yung transient na napili namin for one night. Nandito na nga pala kami sa transient na i-stayan namin for one night. Dito nga pala to sa Ilocos Norte. Alright. Ito nga pala yung napili ko kasi malapit na to sa iba't ibang tourist spot dito sa Ilocos Norte at almost 2 hours away pa nga pala to sa Pagudpod. Kung plano nyo palang mag-avail sa kanila, i-search nyo lang yung Quezon Transient House. Pwede nyo nga rin pala silang i-message sa Facebook at meron din sila sa Airbnb. Para sa akin, sa lahat na na-stayan namin dito sa Ilocos, ito talaga yung pinaka nagustuhan ko. 1,000 lang pala ang rate nila dito sa couple room. Pero alam nyo ba mga kabiyahe na nasaktuhan namin ng naka 20% discount sila kaya 800 pesos lang pala yung binayaran namin. At kasama na nga pala yung free use of kitchen, free toiletries, meron ding wifi, meron na ring TV, pati may sarili ka na ring ref. At sobrang ganda pa nga ng CR nila. Meron ka pa ngang sarili ditong balcony mga kabiyahe. Isipin nyo kapag malungkot ka may pwede kang tambayan. Pero syempre biro lang. At meron ka pa ngang terrace dito. O diba kung plano nyo mag-session, pwedeng pwede talaga. Hindi pa nga pala natatapos dyan ang amenities dito sa Quezon Transient. Kasi meron nga pala sila ditong 2 bath towels, meron na ring toothbrush at
toothpaste, at ang tinatanong ng lahat kung pwede bang magluto. Pwedeng pwede dito. Kasi meron din sila ditong electric stove. Meron pa nga ditong rice cooker. O diba, saan ka pa hahanap ng ganito mga kabiyahe? Kaya kung ako sa inyo, kung pupunta kayo ng Ilocos Norte, ay itry nyo rin magstay dito. Sobrang bait pa nga din ng mga staff nila dito. At bibigyan pa nga ang biyahe ni Ken ng 50% discount once na nag-stay ulit kami dito sa transient nila. O diba, mapapawaw ka na lang talaga. Ilalagay ko na lang yung Facebook link nila sa baba ng comment section. Stay tuned for part 2 mga kabiyahe. Thanks for watching. Please follow my page and like my videos kabiyahe.